Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Plano sang MPIW nga water rate increase. Inaduso nga investigaran sang Iloilo City Council. Publiko ginapalerto kasunod sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 flirt variant sa iban nga pungsod. Mga residente sang Barangay Rizal Palapala 1 sa Iloilo City nagakangawa sa mabaskog nga balod sa pagpauntat sang konstruksyon sang seawall. Pinasahi nga flavor sang ice cream ginbida sa Ice Cream Day 2024 sa Barangay Anilaw, Pavia. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kag ako naman yung kapusay ng Creatos Live diri sa GMA Bacol Station. Pakaupod man naton sa pagdulong sang balita dugay-dugay si Kim Salinas, live sa Barangay Rizal, Palapala 1 sa Iloilo City proper. Mga kapuso investigasyon ginaduso sa Iloilo City Council kasunod sang plano sang MPIW nga pagpasaka sa sukot sa tubig. Kapuso, mga probinsya kag nakabutang sa kontrata sang MPIW kag MIWD ginapareview liwat sa Iloilo City Council. Si Kim Salinas, nakatutok. Ginapaimbestigaran sa Iloilo City Council sa nga konsehal sa syudad ang ginaproponer nga 9 pesos and 9 centavos nga saka presyo sang tubig sa Metro Pacific Iloilo Water. Ginakwestiyon sa sulat ni Attorney R. Leone Hiroche kung ano ang naging basihan sa pagpasaka sang sukot sa water distributor bungod suno sa anay konsehal. Daw wala man nagamayo ang serbisyo halin nga nagsugod sila sa operasyon sa syudad sang 2019. City Council as representative of the residents of Iloilo should intervene kag mag-usisa kung ano gid bala ang ilang plano sa syudad. They can review documents regarding that. Ano bala ilang kontrata, ano bala ang ilang pangako sa isa para sa pamuluyot. Suno kay Hiroche, bilang konsumidor, personal niya nga eksperyensya ng mahina kag pigado nga serbisyo sang MPIW. Suportado ni Iloilo City Council Committee on Energy and Public Utilities Chair Romel Dron ang ginaduso ni Hiroche. Plano ni Dron ay presentar ang sulat ni Hiroche sa konseho kag magpatigayon sa committee hearing kung sanin imbitaron ng MPIW, MIWD kag iban nga stakeholders. We will call for a committee hearing as a whole and let the council decide whatever kung ano ang decision sa council. Kaya daw nakita ko daw may legal basis man, especially apektado ang aton mga residents sa city. Gintiguan sa news team nga makuha ang bahin sa Metro Iloilo Water District bilang regulatory body. Apang suno sa public relations head sa ginapatigayon yung public hearing lang nila sabton ang natuhoy sa rate hike sang MPIW. Kaya sa aga sa Banwa sa Guton, ginhiwat ang public hearing sa MPIW para sa ginaduso nga dugang sa sukot. Apang hindi diri pabor ang pila ka mga konsumidor sa Banwa. Suno sa ila, ang test kung tani magpasaka sa sukot ang MPIW, mas paayuhon anay nila ang ila serbisyo. Ako yung suggestion ni tani nga ang supply kayuhon Manila, and then ang ilang pagpasaka hindi man nila papatamaan. Di kasi daan niya gidya nga sir nga ang tubig ni raig ko may mga tapos mira man nga hinay bala tama kahinay bala sir ang tubod. Ginpahayag man sa MPIW nga handa sila nga maghatag sang eksplanasyon sa rason sa ginapagpasaka sang sukot sa ginasupply nga tubig sa mga konsumidor sa Metro Iloilo. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Aring balantayin mga kapuso publiko, ginapaalerto kasunod sa pagsakas ng kaso sa COVID-19 flirt variants sa iban nga pungsod. Pag-obserbar sa minimum public health standards kinahanglan padayunan. Nakatutok Zen Kinantang Sasa.
Ginmando ni Bacolod City Mayor Albi Benitez sa City Health Office nga handaan ang mga health intervention sa tunga sang pamahog sang COVID-19 flirt strain. Sa karon ginapatigayon ang close surveillance sa syudad. Hugot man nga ginapatuman ang health standards para hindi maglapta ang pamalatian. In kaso may surge sa numero, handa man ang midway facility sang syudad sa Alihis. Apang nagapati ang LGU nga hindi na inikinahanglan, ilabi na nga may ihibalo na ang DOH sa pamalatian. Hindi maging kinahanglan to get to that extent. No? I think number one, we are more familiar sa ining virus, no? Mas tamo kita information regarding this, and then we actually know how to manage kag isolate kung may mga cases. Sa Western Visayas, humalin Enero sining nga tuig, nagdangat sa 618 ang kaso sang COVID-19, 226 diri ang aktibo nga kaso kag 366 ang nakarecover. Ginpabaskog na sang Bureau of Quarantine ang screening kag monitoring sa mga pantalan kag airport sa mga mag-aabot nga mga pasahero, halin sa mga pungsod nga may COVID-19 flirt variant. Ginabantayan ang COVID-19 strain nga may KP.1 kag KP.2 nga kabahin sang bago nga sub-variant nga kilala bilang flirt nga novel virus nga nagalapta sa kalibutan nga nagikan sa JN.1 sa variant nga una na nga nadiskubrihan sang last quarter sang 2023 kag nangin rason sa pagtaas ng infection subong nga tuig. Apang wala naman sang dapat nga kabalakan bangod mild lang ang simptomas sini. Ang mga cases sang aton subong nga sang COVID, mga mild man lang ang mga signs and symptoms. However, sa mga kabataan, hindi man ipag-take for granted because nga may mga long-term nga mga COVID, nga mga complications no nga pwede matabo sa mga kabataan. Ang estudyante nga si Rinyal nagasuksok gid sang face mask sa tion nga magwa sa ila puloy-an. Maklo mong iban nga mga nga mga sakit or mga tao. Muna nga kailangan importante magmas. Lakip sa sintomas ng flirt variant among pagsakit sang ulo, sore throat, ubo, hilanat, nasal congestion kag fatigue. Pahanumdum sa publiko nga ipadayon ng basic health measures agud makalikaw nga malatnan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, temporaryo nga pagpauntat sang konstruksyon sa seawall ginakahangawan sa mga residente sa Barangay Rizal, Palapala 1. Iloilo City Council nagpaatag sa pagpauntat sang proyekto. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Rizal, Palapala 1 sa Iloilo City proper. Kim, kamusta dira? Jert, hindi mahimos ang pila ka mga residente diri sa Barangay Rizal, Palapala 1 matapos ang temporaryo nga pagpauntat sang seawall construction sa lugar. Nagumpisa na ang pagulan-ulan kung sarin, ginalauman na ang pagtuwaman sa mga mamasko nga balod. Gani ang mga residente sa Barangay Rizal, Palapala 1, tuman na lang ang kahangawa kasunod sang temporaryo nga pagpauntat sang konstruksyon sang seawall sa ila lugar. Para sa pila ka mga residente, dako kun tani nga bulig sa ila ang istruktura agud mapahagad-hagan ang epekto sa mabasko nga balod nga pila na katuig nila nga ginaantos. At least magida sa seawall, andi sa magampak gamay na lang ding sulod siya sa amon. Ikaluluoy gid kami di. As in, was agi ni ang amon da amon da nga pertahan. Dako nga bulig na sir mo ang seawall na Pres na subong kay kita mo gadako ang tubig Iway pa ng bagyo, sir. Di kung magbagyo na, kaluluoy kami din, sir, nag-bakwit kami sa barangay. Bangod sini, ginabinag-binag sa Gilapurong Barangay nga magsulat sa Iloilo City Council nga papadasig ang pagpadayon sa konstruksyon. Lang akong pwede tani nga hindi lang mauntat, mapadayon lang tani bala ang programa nga na kahit beneficial sa pumuluyo gidira. Sunod sa konseho, wala sila nagapamalabag sa 400 million pesos nga proyekto. Apag temporaryo nila nga ginpauntat ang konstruksyon, bangod wala makapasa sa ila sa nagkakaigo nga dokumento ang Department of Public Works and Highways halin sa mga government agencies kaagay sa Philippine Reclamation Authority, DNR, BFAR, kag lakip na ang barangay clearance. Parang ang siyudad, hindi man maigo nga sa pilakadlaw nga nagapatindog nga wala sang pertinent documents nga gina-required. Patag sa OIC Regional Director sa DPWH 6, gaantes nila sugura ng proyekto, naghiwat sila sa public dialogue sa barangay officials kag nakakuha sa go signal. Nakakuha man sila sa non-coverage sa DNR kag iban pa nga kinahanglanon nga dokumento.
Wala man sang permit nga kinahanglan halin sa Philippine Reclamation Authority bangod stand-alone man ang proyekto. Handa naman magpatag ang DPWH sa konseho. In fact, nagapangayo ko sa special session para ma-speaker namon ang site yung maintindihan Manila nga hindi na reclamation ng obra sa seawall na yan. Jert, suno sa Iloilo City Council sa tiod nga mapasa na sang DPWH ang gina-require nila nga mga dokumento galayon nila pahanugutan ang pagpadayon sang proyekto. Jert? Madamo gate nga salamat, Kim Salinas. Papuso sa Negros Occidental naman mga residente nga nag-iisar malapit sa Suba. Sa Talisay City, nag-aaligmat na sa posible pagtaas ng tubig subong nga nagsugod na ang pag-ulan-ulan. Nakatutok Aileen Pedreso. Nagapreparar na sang lubid kag sinako nga mga bato ang mga residente nga nagapuyo diri sa kilid sang Suba sa Barangay Zone 6 sa Talisay City. Bangod isa ang lugar sa masami nga ginabaha kung magkusog ang ulan. Kalabanan sa ila ang nagapangaman na sa tion nga magtaas ang tubig sa Suba. Magdulom-dulom na gani ng langit kapag amat-amat na kami panghimo sa amon ng mga gamit, nagapreparar na kami sa amon nga stock ng mga pagkaon. Apisar nga naanad na ang mga ini sa masami nila nga sitwasyon kung maglain ng tiyempo. Importante sa gihapon suno sa ila ang mag-aligmat. May mga kalat na kami diri parang kung mag-ano, siyempre may uliyatan kami para may pagwa kami para nga hindi kami maano sang tubig. Ginabisuhan na sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk and Management Office ang mga LGU nga maghanda sa tion nga magkusog ang ulan karon nga nagsugod na ang pagbag-o sang tiyempo. Ina-advise na sila at least monitor naton ang aton na mga weather update, ang mga drainage nila, mga kalog nila, ilaman ipa-clear para nalagyan ang tubig. Magluwas sa mga Suba, balantayan man kung mag-ulan sunod sa PDRRMO ang mga landslide prone area sa probinsya. Gani ginapahanumdo sang PDRRMO nga mag-evacuate o kung magkadto sa hilway nga lugar sa tion nga magpadayon ang pagbubo sang ulan nga posible magresulta sa paghumok sang duta. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga pinasahing flavors ng Pinoy Sorbetes bida sa 3rd Ice Cream Day celebration sa Barangay Anilao, Pavia. Ini ang gintutukan ni John Sala. Perfect para sa pagbeat sang summer heat ang ice cream. Ilabi na kung ang flavors, chocolate, vanilla kag madamo pa. Pero balaan mo bala nga ang ice cream pwede man nga i-twist sa flavors sa mga utan? Sa Barangay Anilao, Pavia, bida sa 3rd Ice Cream Day ang apple and carrots, malunggay, sili with mulberry and pili nuts, kag ampalaya flavored ice creams. Ini isa kapasidungog sa aton mga ice cream vendor sa Barangay Anilao. Kay dirigid ng sugod ang ice cream or ginatawag naton nga dirty ice cream or sorbetes sa Banwasang Pavia. 1960s pa sang ginupisahan ang paghimo sang ice cream o kon sorbetes sa lugar. Tubtob nga nangin palabuhian na ini sang pila ka mga residente. Subong tuig, nagpasakop sa kompetisyon ang 19 tanan ka mga ice cream makers. Sa unique sir mo ang flavor tanan. May mga iban, katumbal, sari-sari, sir. Why not abing hindi natin pag kung nga daw medyo may twist siya, medyo may kahang. Kag doon nakita ko ba lang do siguro asa ko dugukan ini sa mga tao once nga natilawan nila ini nga flavor. Upod kay Hans Disierto, John Sala, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, Alcalde dismayado sa pagpakatiga sa mga vendors ng Burgos Public Market nga ipaidalom sa modernization program ang lugar. LGU, imbestigaran man ang mga ginapatihan illegal nga nagaparenta sa pwesto sa merkado. Yaring balita nga itong gintutugan. Nabugto na ang pasensya ni Bacolod City Mayor Alvin Benitez sa pag-inganyo sa mga sole owners sa Burgos Public Market nga ipaidalom sa renovation project ang isa sa mga mayor nga merkado sa syudad.
Desisyon sa alkalde, ibubuo na lang ang pondo sa pagpakayos ng Central Ukon Libertad Public Market. Ginatutukan man kung mas nagkakaangay ang pagpatukod sa satellite market sa mga barangay. Hindi ko pansindi. Ang market should be closer to the community. So building additional satellite markets is also an option. Ginayo sa mga taga-Burgos ipakayong gubaon nga atop sa merkado. Apang hindi na inikonom ang prioridad sa LGU. Nagapati ang alkalde nga may aras ang dalagong operator nga nagapamalabag apisar libre nga ginatanyag ang temporaryo nga pwesto kag ipaiway pa ang mataas na sukot pagkatapos ang konstruksyon. Gani, imbestigaran man ang ginapasuri illegal nga nagaparenta sa mga pwesto kag tapangko sa lugar. Because of their selfish interest, let us now validate who are these people. Are they original awardee? Again, I go back to the question, is it a right or a privilege? Kung ang mga vendor ang nagapamlabag, ang mga bumalakal naman ang nagahinyo nga talupang doon man ang mabaho kag mahigko nga sitwasyon sa merkado. Kado ka gamuman gani. Kado ka gamu. Naman. Kado ka gutok sa sulod. Di pa kaayo man na nila para magtaway-taway man eh. Hindi kakauyon yung pa kayo? Or pabor ka tani ka? Kung ikaw lang? Pabor kay para gwapo naman. Bukas sa mga taga-libertad sa proyekto, basta may disente lang nga temporary site ang masobra 1,000 nga sole owners kag mga bulante. Bisan ako, mga consumer, kung baho ang order higko ang sakerya, hindi ko yung bakal. Igagyawan kami, di tinulo, di ko magtingilulan, ganilupok di mga suga namon. Igasumite sa alkalde sa konseho desisyon para sa realignment sang pondo. Obakinil Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Pila ka mga PUJ drivers sa auto nagakabalaka sa epekto sa ila palang abuyan sang limitado nga pagsulod sa Iloilo City sa idalom sang LPTRP. Iniyang gintutukan ni John Sala. Hindi nagid kuno makatarungan. Ini ang singgitan sa mga driver sa oton diretso nga jeep batok sa ginapatuman nga guidelines ang Enhanced Local Public Transport Route Plan sang Iloilo City. Kaangay sa manman nga mga first town jeepney 25% lang sa mga unit kada kooperatiba ang ginapahanugutan nga makasulod sa syudad sang Iloilo tagsa kaadlaw. Sabta ang nabilin nga 75% ang tubtub lang sa mga terminal. Sino kay Manong Jansen hindi na ini makasarang kung magpadayon pa ang ini nga sitwasyon. Ilabi na nga may mga kabataan man ini nga ginasagod. Ang iban nga pasahero nga pamilya man kung sa din masakay lang gid sa diretso eh. Nagasulod sa syudad ang iban sa monte. Nasa mon mo nang gid. Pagabot mo sa may mon balik malang dayon way ka man pasahero. Naguntat biyahe man ang pila sa ila kahapon apang nagbalik man biyahe agud bisan pa paano may makaon man ang ila pamilya. Gani nagalaom man sila nga paagi sa ila sakripisyo, matalupangdan man sila sang gobyerno. Pigado gyud may kun amo lang na dira lang kami sa mon mo. Di gadrawat man kami dan bugas. Tanan bakal man ti sa kanom lang amon ginansyaon kadadlaw man. Gilayon man yung nagsapol ang Iloilo City TMU sa LTFRB, LTO kag transport groups agud istoryahan ang resulta sa unang adlaw sa implementasyon sang LPTRP sa first town PUJs. Lakip sa mga obserbaran nga ang mga consolidated nga jeep ang wala sang sticker. Pagwa sa ilang bag-o nga ruta. Pagbiyahe sa mga kolorom kung gabi, kagkakulang sang consolidated units nga nagabiyahe kung gabi. Samtang nagpadala na sang sulat si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa ICTMU nga nagahinyo nga pasakaon sa 40% ang numero sa mga jeep nga sarang makasulod sa syudad. Ang among request nga 40% stands, no? Kay ang amon sina nga basically ang amon sina nga figure is may basis na siya mo. Kay may simulation exercise na gina siya activity, so that's why nga ang amon nga gin request is 40%. Apang pagklaro ni Garbanzos, ang ila niya nga pag-introduce sa amon nga 25% lagi siya ang capacity nga maka-cater sang mga pasahero nalin sa first town. Kaya ila ini sa IMEX ginobra kag ang data collection sa ila managalin. Galing parts ang contingency plan namon ini nga nag-recommend ako sang 40%. Pod kay Hans Tisharto, John Sala, 1 Western Visayas. Nagahilay nga postes ng Seneco ginakablakan sa madamo nga mga residente sa bahin sa Barangay Alihis sa Bacolod City. Barangay kang Seneco nagpasalig nga aksyonan ang reklamo. Nakatutok ay Lynn Pedreso. Sa pagsulod sang pag-inulan, nag-umpisa man ang kakulba sa mga residente diri sa isa ka subdivision sa Barangay Alihis sa Bacolod City.
Inibangod sang kabalaka nga base hinali nga matumba ang nagahilay na nga poste sang Sineco nga nahamtang malapit sa mga pamalay. Suno sa mga residente, 3 na katuig nga nagahatag sang kahangawa sa ila ang nagahilay nga poste. Ti kon magkalautod ang kable nga kakatulog kami, kunti masunog, tapos ang matumbahan, kaluluoy. Gindangop naman kuno sa mga residente sa barangay ang reklamo. Apang suno sa ila, wala sang may nagpalapit kang nagtanaw sa kahimtangan sang poste. Pakwan nila ni Tani, ipakayo. Ikaw lang balagi nakulbaan. Kuan ipakayo ganyan nila Nagpasalig naman ang barangay nga aksyonan ang nasambit nga reklamo kag ipalapot ini sa Sineco. Ipadangat ko sa Sineco ang kiti basib ng mga tumbang. Ginpalabot man sa GMA Regional TV ang problema sa mga residente sa tagpamuno sa Sineco. Nagpasalig ini nga ipacheck ang poste para sa nagakaigo nga solusyon. Patanaw ko na ang mga linya ang arada so we can correct or i-remove or i-replace. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Nagkaran-kara ng mga residente sa madasing nga paglaptas ng kalayo sa ginabulubanta 5 ka establisimento sa Numancia, Aklan, kaina sa aga. Isa ka commercial complex sa barangay Bulwang ang ginluntaran sang sunog. Pila sa mga nag-aokupa sa pwesto amo ang furniture shop, balaligyan sa mga motorsiklo, isa ka kooperatiba, glass and aluminum shop, kag isa ka auto repair shop. Halos 2 ka oras matapos na kontrol ang sunog na naglabo sa 4th alarm. Padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa ginhalinan sang sunog. Mga puso, nakaguan na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Aghon. Kag hindi na mabatsagan pang epekto sini sa pungsod. Samtang nagapalayo, ginabutong gihapon sa bagyo ang southwesterly wind flow nga magapaulan ilabi na sa western sections. Abisar sini, nagaluntad man ang frontal system. Sa datos naman sa Metro Weather, mataas ang tsansa sa ulan sa Antique, Aklan, Capiz, kag Negros provinces. May tsansa man sa ulan sa iman pang bahin sa Pilipinas. Nagapangatubang subong sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si alias Nonoy matapos makuhaan sa kapin 500,000 pesos nga balor sang ilegal nga droga sa buy-bust operation nga ginpatigayon sang Police Station 1 sa Barangay Rizal, Palapala 2, Iloilo City. Nakuha sa 28 anyos nga suspect nga ginakabigman nga isa ka high-value individual ang kapinapulo ka sa siyay sa suspected shabu nga nagabugat sang 70 tubtob 80 gramos. Base sa impormasyon nga nakuha sang kapulisan, ang supply ni alias Nonoy ang iya ginakuha sa isa pagid ka drug personality sa Rizal, Palapala 1. Pilason ng 23 anyos nga si alias Bimbo matapos ginbuno sa tiyan sa Barangay Bulad, Isabela, Negros Occidental. Suspect sa pagpangbuno ang 50 anyos nga si alias Gregorio. Suno sa kapulisan, lunsay nakainom sa separado nga ilim na ng duha. Ginpahayag nga nagkitay ang suspect kag ang biktima kag nagluntad ang pagbaysay. Gilayon nga ginbuno sa suspect ang biktima. Ginpahayag nga daan nga hiligutanon ang motibo sa pagpangbuno. Patay naman ang magpakaisa nga Sanday alias Saturnino, 42 anyos, kag Reynaldo, 35 anyos, matapos magduelo sa Barangay Masaling sa Banwasang Kawayan. Suno sa kapulisan, una nga ginsulong sang suspect ang balay sang bayaw sang biktima. Apang sang nagpatunga ini, siya ang ginlabo sang suspect. Gilayon man nga nagbalo sang biktima kag ginbuno ang suspect. Giningagaw padala sa ospital ang duha apang bangod sa naagom nga mga pilas. Lunsay ang mga ini binawian sang kabuhi. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, bangod sa tuman kadamo nga reklamo kaangod sa bill sa kuryente sa mga konsumidor, mga electric cooperative sa Western Visayas nagpaathag. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol. 2,000 pesos ang ginbayran sa kuryente ni Ginny Kama sang Uton, Iloilo sa nakaligad nga bulan sang Abril. Subong nga Mayo, na-reading na ang ilang apang wala pa sila nahatagan sang bill. Apang bangod sa tuman kadamo nga reklamo nga nagtuluhaw sa bill sa mga konsumidor sa mga electric cooperative subong nga Mayo. Nagakahangawa ini nga magadako man ang ilabalayran. Kadako gid ang epekto yay kay every month magsaka sang bisan mag 200 o 300 lang tama na nakadako.
Bangod ginulan sang pagpakamalaot, nagtingob ang mga general managers ang tanan nga electric cooperative sa Western Visayas para mag-esplikar ang mga ini ang gintapuan sa mga kooperatiba nagikan sa Panay, Negros Occidental kag Guimaras. Kaginatudlo sa mga ini nga kabangdanan ang tuman kainit nga panahon kag mataas nga presyo sa spot market. Base sa datos nga ginpresentar sang grupo, humalin sa 12 pesos nga presyo sa OSM sang Marso. Inay naglabot sa 15 pesos kag 73 sentimos ang Abril kag nabatyagan naman ang epekto subong nga bulan sang Mayo. There are so many reasons why we increased, but it's not for us na kami gid ang rason nag-increase. Apang may kasanag naman nga nagahulat sa mga konsumidor sang pila ka mga kooperatiba. Ini pangud subong nga Mayo, nagpanaog na sa halos 8 pesos kag 50 sentimos ang presyo sang kuryente sa spot market. Gani sa madason nga bulan sang Hunyo, updan pa sang nagabugnaw na nga panahon, posible ang pagnubo sang baleran sa kuryente. Nagnubo ang consumption naton, definitely manubo ang aton nga demand. And given ang sa supply side, ang presyo sang kuryente sa merkado, nag-start naman nga manubo, we can expect nga sa kabilugan, manubo man ang mga power bill sa aton consumers. Samtang ginanonsyar naman ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang posibleng pagnubo man sa sukot sa kuryente sa Central Negros Electric Cooperative sa Hunyo nga billing cycle. Apang ang general manager sang kooperatiba hindi pa makapasalig. We always base our rate once we receive our billings, actual billings. No, although it's a good thing to speculate, but it's best really to have a full details. Para mapahagan-hagan ang pagtimbuok sa presyo sang kuryente sa mga kooperatiba, nagsulod na ang pila sa mga ini sa kontrata, nagikan sa iban pa nga mga suppliers sang kuryente. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mga kapususwak nga destinasyon sa mga luyag mag-relax kang magpabugnaw subong nga mainit ang tiyempo. Atong ibaluon kaupod kay Zen Kilantang Sasa. Pagkatapos sang klase, ang mag-abyan nga Harvey kag Clint nagapangita sang diskarte agud makarelax bangod tuman kainit sang panahon. Sa baylo nga maglagaw sa mall, diri sa cafe nagapaamulya ang duha agud makatuon. Nami kay KISR man mo do ka init balahaw kag do ka busy na sanati. Duga pa hangin-hangin na kami di kagatambay kay KISR do ka man abil mo kabudan man sa school. Sa muna nga tinuoy kay mainit lan kag dami gid ang bayan ang muli a place. Yaman. Kag sa manami pa nga mga pagkaondaan. Ginapalibutan sang pine trees ang lugar nga ini. Kag may nagkalinglain nga tanom nga nagadugang sang pagpabugnaw sang palibot kag nangin atraksyon na sa publiko. Magluwas nga Instagrammable, ma-enjoy ka pa bangod halos human sa recyclable materials ang palibot. Pareho sang goma, kawa kag botelya nga ginhimo nga misitera sa mga bulak, herbs kag spearmint. Ang mga daan nga pantalon gindisenyo man sa mga flower pot. Para guro maka-preserve kag mga nang magahamit nila liwat bala hindi mausik bala ma'am. Di ba hindi bala mabutang lang sa wala bala at least magamit pa liwat. Gali ang mga para sa mga plastic kag mga mga guma bala ni mga sakyan. May nursery, vegetable kag flower garden nga mahimo bisitahan sa mga customer. Tanan nga mga utan pareho sang talong, sibuyas, alugbate kag iban pa ang mahimo nga mabakal man diri. Isa sa mga organic nga produkto sang ini nga cafe amo ang mangga ganit tilawan naton ang mango shake. Perfect. Ang iban nga luyag mag-de-stress, nagapangita sang inner peace kag luyag mag-connect sa Mother Nature. Perfect ang lugar, agud makapahunay-hunay. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga puso, kinabi-abi naman ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang pag-deny sang COMELEC Anbang sa motion for reconsideration o MR sa dismissal sang COMELEC 2nd Division sa ginfile ng election protest ni former Bacolod City Mayor Evelio Big Leonardia kaangod sa 2022 eleksyon. Santos sa desisyon na paslawan ang kampo ni Leonardia nga mapamatudan ang mga puntong in question sinilakip na ang pagsaylo ni Benitez sa address sa Bacolod nagikan sa Victoria City. Padumduman nga masobra 60,000 kaboto ang nangin abanse ni Benitez kay Leonardia nga ginakabig longest serving mayor sa Bacolod. Sunod naman kay Dr. Chris Zorongon, spokesperson ni Leonardia, nagabalay pa sila sa official statement tuhoy sa desisyon.
Mga kapuso, pag-upgrade sa Iloilo International Airport posible suguran sa first quarter ng 2025. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., ginpadulungan na sini ang PPP Center agod mahibalo ang estado sa proposal sa pag-rehabilitate sa paluparan sa idalom sa public-private partnership kasunod sa madamo nga reklamo ang usadaan kag palyado nga air conditioning system kag elevator sang airport. Nahibaluan nga gin-evaluate na sa DOTR ang unsolicited proposal sa Prime Asset Ventures Incorporated ang sa pagkayo sang airport. Sa dalom sa PPP Code o kon RA 11966, ang unsolicited proposals ang kinahanglan nga mapaidalom sa comparative challenge o kon Swiss challenge sa nagakaigong ation. Matandaan nga lakip sa interesado nga bidder sa rehabilitasyon sa Iloilo International Airport ang Aboitiz Infra Capital nga nag-ooperate sa Mactan, Cebu International Airport. Sa aton mga kapuso, diri sa Western Visayas, nagsubuman sa aton mga kapuso abroad, madamo ginasalamat sa pagtutok. Ako sa Idan Priatos. Kapuso, mag-isa kita kagibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dakong nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.